Anong mensahe ang kailangang marinig ng mga Leo sa period na to? Pwedeng nangyayari na itong magiging reading natin or mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading natin, di baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala nyo mismo, baka may lumabas na gender. Mamaya, gawin nyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na huwag nyo nang pansinin ang gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative. Depende sa kung anong mapipick up kong energy. Walang masama kung papanoorin ang Sun, Moon at Rising sign kasi baka alinman sa mga yan ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. Pero sandali lang. Kasi may ito, shadow nung headset ko. So, paano to? Ayaw talaga. Ayan na natin. Three of Pentacles. Ito, Emperor. Excuse me. Page of Potion. Ito sana gagawin kong bida. Kaya may court card tayo. So, energy sila. Energy. Na tong dalawa. Ibig sabihin, wala tayong specific na detalye kung sino yung bida. Mamaya, tingnan natin kung may lalabas pang court card. Para may idea tayo kung sino yung pwedeng maging bida. So, pwedeng magdugtong ang kwento. Pwede rin ito lang. Ito. Tapos iba na dito. Iba rin dito. Depende. Kasi minsan nagdurugtong madalas nagdurugtong bihira yung hindi. Pero posible pa rin. Nangyayari pa rin. So, Three of Pentacles. Kinlarify na ito ng ating bida. Knight of Wands. So, teka. Since court card yan, dagdagan natin Hermit. So, yung bida natin ay lalaki. Pwede rin namang babae kung extrovert siya. Kumbaga, babaeng nag-embody ng masculine energy. Or again, extrovert. Lalo na kung panganay, breadwinner. Or siya yung nagdadala ng relasyon, mala leader, ganun. Ang edad niya ay sabihin nating papalo ng 28 to 38, 28 to 39. Ganon. Or sabihin na lang natin 25. 25 to 38. Ayan. Ngayon. Pero sa case na to, pwedeng person mismo to ng Leo. Di Leo yung bida natin, kundi person niya. Anyone na malapit sa kanya. Yun. So, siya yung tatamaan ng wedding na to. Kasi ang dating whether nangyayari na to or mangyayari pa lang in the past or sabihin natin nangyayari na to na para bang siya or may someone na ayaw
makihalubilo. Para siyang unfriendly. Ay makipag-socialize, ganoon. Pero sa period na to, may changes na maaaring mangyari in a way na hindi na siya magiging tawag doon, yung nagsusulo. Gusto mapag-isa. So again, pwedeng siya mismo to or may someone sa paligid niya na ganoon. Probably ka-workmate. Na parang medyo snobbish. So again, tingin ko may improvement in a way na magkakaroon ng communication. Kung ganun man na snobbish, unfriendly, may someone na ganun sa buhay niya. Ngayon, kung siya mismo, edi may improvement nga in a way na sa period na to makikihalubilo na siya ganyan sa ibang tao. Pero tingin ko to sa workplace. Ayun, ito Emperor. Emperor Zamon. So sabihin natin, teka, dagdagan ko na rin ng isa pa para dalawa. Kasi kanina dalawin na rin natin. Parang nakulangan ako ng information. Oh, magpartner to. Emperor at Empress. So, sabihin natin relationship to na nagkaroon ng chaos or sabihin natin may someone na nakaka-feel na uncertainty sa topic ng marriage or kung di man marriage, edi literal na relasyon. Pero tingin ko ma-overcome yun at nandito nga tong Emperor. Mawawala na tong presence nitong damon in a way na may someone kasi sa dalawang to na parang palaging nag-iisip dito na parang nababalutan ng illusion, uncertainty, confusion, yung mind. Pero again, since nandito naman tong Emperor, magkakaroon ng liwanag kung sakali man na, yun nga, may unclarity dito. May unclarity dito, magkakaroon na ng clarity, or may fear. Kumbaga, maaayos. Kasi nga, mapag-uusapan, ganun dating. Mapag-uusapan na finally, kung ano man yung problem, or magiging problem. Hindi sila nagdugtong kanina kasi workplace ito, relationship. O, diba? Sabi ko sa inyo may times na hindi nagdurugtong. May times na nagdurugtong. Itong Page of Potion. Nine of Swords. Candles. Ano nga ba itong candles? Wands. Minsan natingin ko dito Swords. Candles nga pala sa deck na to. Ay Wands. Ito ang Swords. Ang Needles.
Parehong 9. Mahalaga sa akin yan, yung mga umuulit na number. Kasi, dagdag info din siya eh. So, naiba yung scenario. Kasi nga, sasama yung meaning ng mga number na umuulit. So, dito sa scenario naman na to, reconciliation ay posible in a way na may possibility na heart-to-heart conversation kung relationship, sabihin natin mag-ex or magjowa na nagka-away. So, may someone na mag-a-apologize. Sabihin naman nating single. Sa period na to, may someone na maaaring mag-confess ng kanyang feelings. Whether siya mismo or yung mismo may crush sa kanya, yung magko-confess ng feelings. Dito, ngayon, kung in a relationship, dito na nga papasok yun sa nagkaaway, may mag-a-apologize, or ano pa ba, sabihin natin relationship ulit. Iniisip ko to proposal ng wedding. May magpo-propose ng kasal. Pwede rin ganoon. Kasi double 9 or basta maraming 9 ay pwedeng may kinalaman sa fulfillment, luck. Or may something na ma-achieve. So, yun na nga, kung yun ang gusto. Marriage, ngayon, kung kasal na, edi, for some reason, surprise siya kasi Page of Cups. Surprise siya in a way na may wish siya na maayang magkatotoo. Pwede rin ganoon. Doon na papasok yung fulfillment. So, ito surprise. So, dito naman tayo sa susunod na deck. Since mahaba pa ang oras natin. Pero wait lang. Maglalagay ako ng clue. Okay. Ito yung possible person ng Leo sa reading na to. Sabihin natin X, kung X, Virgo, ex-partner, Virgo, Capricorn, Gemini, ngayon current partner, BF lang to, BF, GF, di pa kasal, Aries, Gemini, isa sa water sign, Cancer, Scorpio, Pisces. Ngayon, kung kasal na, Aquarius, Pisces, Sagittarius, ito, Capricorn.
Mhm. So, dito naman tayo sa susunod na deck. So, sa case na to, ibang senaryo. Okay? Dito dugtong sa kwento kanina, pero tingnan natin kung magdurugtong. Madalas hindi. Kumbaga, ibang information to. Doon sa reading natin kanina, doon sa first spread, natama yun sa kakilala nila o person ng Leo. Second at third spread, sa Leo na talaga yun, tatama. Kasi di ba tatlo yung card natin kanina? 1, 2, 3. Kalimutan ko explain. So, dito naman tayo. King of Swords, So, sa part na to, di ko to gagawing tao. Kasi dalawa na nga lang, gawin ko pang tao. Dagdagan ko to. So, sa part na to, mukhang madi-disappoint ang iba sa inyo. Kasi nagmukha tong bullying. Whether tumama sa inyo tong reading or may someone na malapit sa inyo na magbabalita sa inyo na ganun nga ang sitwasyon niya. Nakaranas siya ng bullying. Or gaslighting. Mangyayari pa lang, mag-aaway pa lang sila dito. Na parang na-take advantage. May someone na na-take advantage or binetray ang trust. Na yun ang pag-aawayan nila dito. Or may pinangako na hindi natupad. Anyways, dito lang tayo. Ano to? Ang dating kasi may someone, whether kayo mismo to or may literal na ibang tao or someone na magsasuggest. May suggestion na maaaring mangyari. Kaya lang ang nangyari dito binaliwala yung suggestion. So ngayon dahil hindi nga pinakinggan yung suggestion, nag-lead sa problem dito. So example, may someone na nagbigay ng warning, hindi pinakinggan, ayun, napahamak dito. Case to case basis. Yun lang naisip ko. Bayin na natin. Okay. Bakit mga lumalabas na cards? Ayoko na nga gamitin to. Papalitan ko ng Lenormand.
Bakit ang outcome mo? Bakit to bumaliktad? Kasi family reading to, di ba? Stable relationship. Nandito yung loyalty. Pag ganyan, separation or nagkakagulo sa topic ng family, commitment in general. Bakit ba? Yung lalaki, ayun, may third party. Whether confirmed na to or jealousy pa lang. Pero may chance ng iba dito. So, lalaki or pwedeng babae kung extrovert na pwedeng ma-involve sa third party situation na baka mag-lead sa separation or arguments. Bayin na natin. Teka. Ayoko niyang deck na to. Dito tayo sa Lenormand. Ayoko ng mga lumalabas. Puro nega. Ito. Dito tayo. Ang masasabi nito. So, sa part na to, makaka-receive ng information ng iba sa inyo through text, email, chat, text, email, chat, or anything na may record yung iba sa inyo, kakaroon ng record. So, yung information ay sabihin natin nag-apply. Whether kayo mismo to or may malapit sa inyo na mag-a-apply pa lang or nag-apply na. Kumbaga, sa period na to magkakaroon ng feedback mula doon sa in-applyan. May feedback regarding for interview. Ganon. Or nakapasa daw ng exam. Or kung di man ganon, hindi nag-apply. News ito may news regarding work. Or kung di man ganon ay tungkol sa pinoprocess. Alam ba, may pinoprocess yung iba sa inyong legal papers, documents, or law. May kinama sa law. Nag-file ng case. Ayun. Makaka-receive yung iba sa inyo ng news tungkol doon. So, again, case-to-case basis. Pwede rin tong business. Regarding business. Message regarding business. Ano pa ba tong information dito? Work, business, law, government, bank. Ayun bank. Ano pa ba? Police station, military, hospital, school. Ayan. Yun yung tatamaan ng reading na to. Doon manggagaling yung information o message na ma-receive ng iba sa inyo. Ito last na tong spread. Pero hindi pa to yung last deck. Last spread lang. Kasi may iba pa tayong gagamitin May 2 deck pa ako. Ito date. Maaaring magkaroon ng date. Ang iba sa inyo,
whether night yan or daytime, pero probably nighttime at nandito ang moon. So again, regardless kung anong time yan, pero may chance ng date, or kundi man literally date, kasi nga single yung iba, halimbawa gagala yung iba sa inyo, probably gabi, sa gabi may gala sa gabi, baka manonood ng sine, or baka pupunta lang ng mall, or kakain lang sa labas, pwede rin. So baka yung heart to heart conversation dun mangyari sa labas. Or may makikipag-ayos sa iba sa inyo, pero hindi siya sa bahay kundi sa labas. Kung ano, may makakaaway. May ano dito, libre. Ililibre yung iba sa inyo, or baka kayo yung manlibre. Ano pa bang maisip ko dito? Gathering, gabi ulit. May occasion eh. Ganun. Gathering. Ano pa ba? So the moon, ano to? Garden. So again, gathering, celebration, party. O baka ano to, may magpapakain kasi birthday o attend ang wedding, pero gabi, may chance gabi. Ano to the moon. Ano ako maisip? Anyways, ang hirap ang combination. So dito na tayo sa sinasabi kong deck. May isa pa, so hindi pa ito yung uli. So sa part na to, babasahin ko na lang para mabilis. Kunin nyo lang yung mensahe na sa tingin nyo ay para sa inyo. Kumbaga ito na yung general advice at prediction sa period na to. So basahin ko na nga lang kasi madali lang na maintindihin dahil basic English lang to. Worth waiting for. Divine timing is at work in your love life. Ito na yung reconciliation na sinasabi ko. Someone from your past is returning to your life. Ito naman, new love. A new person has steered your romantic feelings. Ganda naman yung mga lumabas. Parang to, ex. Ito naman, someone new. Kung ayaw ng ex, di someone new. Ito, parang divine timing to. Ayun pa nakalagay. Yung divine timing ay itong period na to. Yan, dyan papasok tong divine timing sa period na to. Ayun. 29 minutes na pala. Last deck na to. So again, same instruction. Babasahin ko na lang para mabilis. Since 29 minutes na. Eto, you must be flexible. Eto. It's time to make new plans. At ang uli, try again. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye.
for now.